Ito pala yung kauna-unahang gala namin ngayong 2026. At ito rin yung kauna-unahang falls na napasyalan ko. Ang Tinakayanan dito sa Labrador, Pangasinan. Masaya pa naman kami nung umpisa hanggang sa... Ay, kuya. Uy. Wala talagang tao dito. Walang nagtutulgan. Halatang wala LG, pasubot nila ba dyan ni nanay kung alam natin ganun din. Makakauwi pa kaya kami? O magiging dinakayanan ang pagpunta namin dito sa Tinakayanan? Hi everyone! 5 a.m. sharp. Nagkita-kita na kami dito sa may Centrum Gasoline Station para magpa-full tank bago bumiyahe. Yung pala dahilan kaya pala tuwing may meet up yung mga motorista laging sa may gasolinahan. Bumiyahe na kami hanggang sa maabutan ng liwanag tsaka nag-stop over. Para bang may connecting flight din itong rides namin, gano'n. Baka daw kasi mag-overheat yung mga sasakyan ba. First time pala namin lahat pumunta sa Dinakayanan Falls. Napanood lang ba namin sa mga vlog, ganyan. Kaya medyo na-excite kami kahit wala man kaming idea sa kung anong mga madadaanan namin. Ang ganda man kasi nung nadaanan naming tanawin nung lumiko na kami mula sa highway papunta dito sa Dinakayanan Falls. Ayan o, diba? Para kang nasa Switzerland. Umangkas lang pala ako nito kasi mabagal ako mag-drive. Baka mamaya pauwi na sila. Ako nasa Binmalay pa lang. Tanging Google Map lang pala yung katuwang namin sa paghahanap. Tsaka konting tanong-tanong na rin sa mga nakakasalubong namin. Parang ayan, di namin expect na makikita pala namin dito si Filmar. Kaya tinanungan namin. Samahan mo na lang kaya kami. Sige, diretso lang daw. Okay na po, nagets na po namin. Salamat. Ang galing niya magturo ng daan. Tapos 6 packs pa. Dire-diretso lang daw yung sabi sa amin. Tapos liliko sa kaliwa-liwa waka-waka Kaso parang ang haba na ng binabiyahe namin, di pa rin kami lumiliko. Tapos habang papalayo na kami ng papalayo, mas kumikipot yung daan. Tapos nagiging lubak-lubak na. May time na huminto kami kasi parang pataas na kami ng pataas ba. Tapos may nadaanan kaming sobrang tarik na rin talaga. Kaya bumaba na lang yung mga nakaangkas. Para safe kasi parang nakakatakot talaga tumuturin paakyat. Nagtataka na kami dito kasi paano magkakaroon man ng falls nasa tuktok na kami ng bundok yata. Kasi di ba pag falls sa baba, kaya nga falls So buti na lang, may nakasalubong kaming lalaki. Tapos nung tinanong namin, sabi niya lampas na daw kami. So baba kami ulit. At nung pababa na kami, dito na nag-start yung mga kalbaryo sa buhay namin. May mga nadulas, pati motor nadulas din. Diyos ko, munti ka nang mumulusok pa ibaba ba. Pagkababa namin dito sa may likuan na, inaantay na pala kami ni Sir para samahan papunta doon sa Tinakayanan Falls. Bigyan na lang daw namin siya 150. Mas mahirap yung daan dito, mas makipot at mabato. Kaya may mga time na bumababa din kaming mga nakaangkas para hindi kami sumemplang. Hanggang sa makarating kami dito kung saan kailangan nang iwanan yung mga sasakyan kasi hindi na talaga kaya. Lalakarin na lang daw namin papunta doon. Salamat po sir sa pag-guide sa amin. Naririnig-rinig ko naman na yung umaagos na tubig kaya malapit-lapit naman na kami sa Tinakayanan na yan. May binabaan lang kami na kulos ba yung tawag dito sa may kaliwa. Tatawirin lang namin yan tapos dire-diretso sa may dulo andoon na yung falls eyelashes. Hindi naman masyadong malayo yung lalakarin, mga 10 to 15 minutes lang ganyan. Medyo kinakabahan lang kami kasi nga first time namin magpunta dito tapos kami lang yung tao. Baka mamaya marong turn kami dito man. Habang binabaybay namin tong kulos, kung ano mang tawag dito, ang dami pa rin namin pinagdaanan. May mga nadulas, may mga nalublob. Hindi lang nakuha na ng video yung iba, pero ang saya kasi tawanan din naman. Hanggang sa ayan, sa dinami-dami ng aming mga pinagdaanan, sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa Tinakayanan Falls. Kala ko man wala nang katapusang lakaran ito. Time check, pasado alas 8 na nung nakarating pala kami dito. Pero yung higit 3 hours naman na biyahe namin mula San Carlos, kasama na dun yung mga stopover namin, tapos nag-almusal pa kasi kami sa Carinderia. So pagkakita ko nitong falls, para sa akin lang to na-appreciate ko naman. Nabawi naman yung pagod ko, tapos masasabi kong sulit naman yung mga pinagdaanan namin nung makita ko ito. Bilang isang first timer na mag-adventure sa falls, Isa kasi ang falls sa mga nilook forward ko talagang mapasyalan kasi never ko pa talaga na-experience to. Muntikan na sana sa tanong
Tanawan Falls nung nasa Dingalan, Aurora kami. Kaso nga, nagka-minor injury ako noon. Kaya hindi ako nakasama. Kaya sobrang na-appreciate ko din naman talaga itong Tinakayanan Falls. Kasi ito yung aking first gala this 2026 at the same time first falls na napuntahan ko rin, 'di ba? Para sa akin maganda naman, medyo madumi lang yung paligid kasi yung mga nagpupunta dito hindi tinatapon yung basura. Iniiwan lang dito ba? Wala din kasi naglilinis kasi wala man environmental fee. Pero sana matutukan ng government ito na mas pagandahin pa. Nagustuhan ko dito in the sense na wala pa naman kasi akong mapagkumpara na. Kasi ito pa nga lang yung napupuntahan kong falls, 'di ba? Pero sabi ng mga kasamahan ko, marami pa daw mas maganda dito. Kaya kung sila tatanungin, ayaw na nilang balikan to. Sa part ko naman, marirecommend ko lang siguro ito para sa mga malalapit lang. Kung taga dito lang kayo around Labrador or sa katabi niyang mga municipality, puntahan nyo. Pero kung babiyahe pa kayo sa malayo, like galing pa kayong Tarlac para lang puntahan to, wag na, hindi worth it yung pagod. Unang activity na ginawa namin dito, syempre picture taking, hindi mawawala yan man. Tapos kantahan na pinangunahan ni Chan Chan. Actually may vlog yan siya dito, abangan nyo na lang. Ang aspiring vlogger ng Pangasinan, Chan Chan Vlog. Nagdikit nga siya ng sticker niya dito ayan diba? Ay, sa akin pala ito. After ng kantahan, next na activity naman nagtupak-tupak kami ng kaibaan. Na pinangunahan naman ni Kog kasi ang galing niya talaga magtupak-tupak. Sa isang pagbato lang niya, siguro nakaka 48 na lundag yung bato sa tubig, ganun. Ayan diba? Ang dami. Ito papakitaan pa daw niya kayo. Why, ang dami, isa pa nga. Masyadong mabigat yan. Yun, dami 36. Dahil kay Kog, ayun, na-inspire na lahat na magbato-bato din ng kaibaan dito. Hoy, tama na yan. Baka makatupak pa kayo ng agana ng mabambanoan pa tayo dito. Pagkatapos naming magbato-bato ng mga kaibaan at mga taong hindi nakikita, nag-swimming na kami. Sila lang pala kasi nagtampisaw lang ako sa gilid. Sobrang lamig man kasi ng tubig tapos malalim din, nakakatakot. Pero malinis ang tubig tapos malinaw. Last activity na ginawa namin ay yung magtayo-tayo na lang kami ng mga bato for balancing equation. Kung saan ilang beses natumba, ilang beses din namin itinayo hanggang sa sumuko na lang kami. Di ko na to masyadong ipakita kasi ang lalaki ng mga tiyan namin. Si Lexus lang yata dito may abs man ay. Paalis na sana kami kaso bigla mang may inakyatan tong si Jomar. Ewan ko kung saan man to pupunta. Hanggang sa nakita na lang namin siya doon sa far away. Uy Jomar, masarap pa mabuhay. Wag mong gawin niya. Charot lang, hindi yan siya Ibang mga nag-outing din dito kaso doon sila sa may dulo. Gusto niya yata mag-dive mula dyan kaso di rin naman tinuloy. So okay na to siguro pinilit ko lang talagang tapusin ang vlog na ito kahit sinisipon ako Very memorable yung experience namin dito kasi ang dami talaga naming pinagdaanan. Pero kung tatanungin nyo kami kung babalik pa, syempre hindi na. Maraming salamat sa mga nakasama ko dito. Sila Saddam, Dasher, Jomar, Kog, Chan Chan, and Lexus. Thank God kasi safe naman kaming nakauwi lahat. Yun lamang po. Please follow me for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy.